So, what's up sa inyo mga tropa? Good morning, good morning. Ngayong araw, magpupurga tayo ng mga inahin natin. So, for the past 15 days, nagpurga sa airpat ng ivermectin. So, papasundan natin yung purga na yon para hindi lang yung mga parasite mawawala, pati yung mga itlog nila. So, meron tayo dito yung listahan ng mga body weight nila. Ang per 50 kilograms ng ating ivermectin is equivalent to 1 ml. So, depende na lang sa inyo yun kung paano nyo hati-hatiin yun. So, mas maganda na pag nagpupurga kayo ng ivermectin, eksakto yung applicable na dosage niya doon sa kanyang body weight. So, hindi tayo pwedeng sobra, yung sobrang-sobra and magkukulang. So, para maging effective yung ating pamurga. And yung mga ano naman natin, mga bisiro, pupurgahin natin sila bukas naman. So ngayon, yung mga inahin, bukas yung mga bisiro. Kasi nga, yung mga bisiro is oral naman ang ibibigay natin sa kanila. Bale, di sila pwedeng purgahin pag may laman yung kanilang tiyan. Nakadepende yan sa ating ibibigay na pamurga. So yung ivermectin kasi, internal and external parasite. So direkta na sa kanyang balat. Subcutaneous yung pag-i-inject natin doon sa ilalim lang ng balat. Meron kasi intramuscular, doon naman yung doon pumapasok yung mga supplements, yung mga multivitamins. So itong ivermectin, subcutaneous lang siya sa ilalim ng balat. So ito guys, meron dito yung ating mga injections, dito rin yung ating mga vitamins. Yung iba nandito sa taas. Dito sa taas. So dito ito yung B-complex natin. Meron tayo ditong ivermectin kasi ito yung kailangan lang natin ngayong araw. Tapos yung iron natin. Bale, yan. Dito yung mga oral. Para bukas naman ito sa mga bisiro natin. So kailangan kasi pag nagpurga yung bisiro, kaya nung dati, walang laman yung kanilang sigmura. Gamit natin sa pag-inject ng ivermectin sa mga inahin. 1 ml yung syringe natin. Yan. 1 ml. After nating mag-inject ng mga inahin mamaya, kukuha tayo dito ng mga dahon ng mais. So itong mga dahon ng mais dito, libre lang to sa lolo ko ito. Itong mga mais na to is yung yellow corn. Mga yellow corn na variety, pinapakain sa mga manok. Tapos ginagawang feeds. So ayan yung mga dulo nila. Yung dulong dahon, yan ang pwede nating ipakain sa mga alaga ating kambing. So marami pa tayo dito. Mamaya kuha tayo dito. Plus may napier grass pa tayo sa likod na lilinisan. So habang hindi pa umuulan, dahil nga every afternoon, minsan nag-uulan dito sa probinsya, kailangan talaga agahan natin para makahakot tayo ng ipapakain natin sa mga alaga natin. So importante na meron tayong source na ipapakain. So itong ivermectin naman, kahit may laman ng tiyan, pwede nating purgahin. So based on experience yun. Sa oral, di ka pwedeng magpurga kapag may laman ng kanilang tiyan. Dahil nga, mas nagiging effective yung ating oral dewormer kung walang laman ng kanilang mga tiyan. So dito tayo sa kabila papasok dahil nga sarado pala yung entrance natin sa likod. So yun guys, nagbigay tayo ng dahon ng malunggay para lumapit sila. Yun lang yung technique kapag medyo mailap yung ating mga halagang kambing. So ito no, hawak na natin yung injection. Medyo mag-ingat lang tayo. Kita ba tayo? Yan, subcutaneous dito lang sa balat. Yan. Pitin nyo lang or pwede dito. Ganyan, pag ganyan kung meron kayong kasama pero mag-isa ko nga lang. So pag ganyan. Medyo pangit kasing balahibo niya eh. Yan. Lalim lang ng yan. So na-inject na natin yung
ivermectin. Next natin yung B-complex and iron. So tagwa 1.5 sila. Yan, 1.5. Punasan ulit natin. Punasan yung kabila. Yan. Next is iron. Para hindi sila maging anemic. Oop, yan. Yan. Para tayong doktor dito. Oop. Yan, sa pigi. I-relax natin. So guys, may stopper naman tayo, no, kaya hindi tayo natatakot dahil nga pag wala kang stopper, medyo mas mahirap mag-inject. Next naman natin tong iba. So same process. Kailangan kabisaduhin natin may injection, especially mga malalaking breed. Ayan sila, oh. Parang wala lang, no. So dito tayo ulit sa likod ng bahay. Ayan. Next natin yun si Mikmik, si Ilong, tapos yung isang inahin natin na native. Guys, tignan nyo itong anak ng isa nating grower, oh. Si Ilong. Ayan, oh. 1 month old, ang laki. Yun, tumakbo na. Laki niya. Tapitan natin. Ayan, oh. Ganda, oh. Pogi. Oh. Itsura niya, guys. Laki. 1 month old Roman nose. Tapos ganda pa nga ang katawan. Ayan. Bower anglo. Tapos dehorn na rin, oh. Ganda. Laki. Kaso nga lang, sayang hindi tayo nakapag-produce ulit ng babae. Ito lalaki din, oh. Anak ni Mikmik. Mas maliit nga lang. Yung anak ni Ilong, malaki talaga, oh. Ito anak ni Mikmik, lalaki din. So yan ang itsura nila sa ngayon. Bukas pupurgahin natin yung mga yan. At ayan guys, no, pansin niyo naman dito sa background natin, wala na yung mga napier natin. Pero buhay pa yung mga yan guys, no. Ang ginagawa lang kasi dito is pinagpapastulan, kaya hindi na sila tumutubo. So yung part na mataas, medyo masukal na rin, kailangan na rin nating linisan yan. And dun naman sa bandang likod, may tanim na mais. So ganyan lang, same routine ginagawa natin. Libangan lang natin, papawis, kasi naman wala tayong gawin pag nasa bahay lang tayo, diba? Next natin siya, magkailan ba siya? 0.6 ang sa kanya. 0.6. Saan na ba yung ating injection? 0.6. So ang timbang niya is 30 kilograms. Yung isa, si Ilong, 37. So every 50 kilograms 1 ml ang ating angel. So ito kalahati lang naman, almost more than 25 kilograms. So 0.6 bibigyan natin sa kanya, eksaktong 30. 0.6 na ivermectin. Tapos 30 kilograms every 10 ml na, every 10 kilograms naman 1 ml na B-complex. So bibigyan natin 3 ml para maging malusog sila.
At ayun na nga guys, no, second exercise natin for today is kukuha tayo ng napier grass sa likod. So ito, nagbigay din si uncle ko ng kamuting baging kasi nag-harvest din sa bukid ng mga kamote. So yung baging niya, binigay na lang dito kay Tenga. And yung ibang inahin natin, bibigyan din natin ng ganito kasi maganda rin sa mga alaga natin to, pampataba. So iwan muna natin si Tenga dyan. Punta tayo doon sa likod ng bahay. So ito yung bibigyan natin ng kamuting baging, no, para di naman kawawa tong mga alaga natin namamayat, nakakapadede. Yan, bigyan natin sila. Tapos tong si Ilong, yan, okay, pag-bis kayong kumain dyan. At kukunin natin yung order sa atin na napier grass cutting. So ito, may gamit tayo ditong bagong itak. Yan, pang harvest natin sa sako. Syempre yung bike. Yung banda ron sa likod, doon siguro tayo pwedeng kumuha ng cuttings kasi yung dito sa unahan medyo pinudpud na ng mga kambing natin. Bale last time mayroong order sa atin na 2,000 plus, parang 2,000 plus na cuttings sa ata yun na ano natin nabenta natin last time, or almost 2K or more than 2K. Nasa ganun nung during rainy season. Tapos yung umorder sa atin, yung tropa natin dyan sa Sampot, may umorder pa ulit ngayon na 300 cuttings. So sayang din yun. Yung pagbebenta natin doon, bili natin ng pagkain nila. So ayan, kuha na tayo doon sa part na yon, medyo masukal. Titingin din tayo doon ng okay pang cuttings para naman maganda yung ating maibenta. Kasi kung mapapansin niyo, itong napier na to, sobrang tagal na to, lampas na to ng 90 days. Hindi lang 90 days to. Kailan ba tayo last na nagputol dito? Ang ano na to, 7 months siguro. So pangit na yung pagkakatubo niya, and yung nutrients niyan medyo bumaba na kasi the more na nadadagdagan yung edad ng ating napier grass, medyo mababa na yung nutrients niya. Unlike pag yung mga 45 to 60 days, mataas pa yung CP niya or crude protein, tapos naabonuhan mo pa, maganda talaga yung tanim mo. So ito, hindi muna natin to abonuhan kasi ayan, tingnan nyo, napapastulan ng kambing. Maganda sana to maararo, tapos papalitan ulit natin ng panibagong cuttings kasi nga ang napier grass after 5 years medyo hindi na maganda yung tubo niyan. Yung ibang ginagawa, nire-replace na nila yung kanilang tanim. Actually guys, itong time na pag-harvest natin, medyo mainit na talaga to. So gagawin natin, magmamadali tayo. Ang mahalaga, malinisan lang itong ibabang part, tapos makuha tayo ng cuttings. So 300 cuttings ngayon kailangan natin for today. Maganda nga sana to, meron tayo yung isa pang klase ng itak, may kawit. Matigas na rin yung ano niya, oh, yung stocks niya. Hindi na siya magandang ipakain sa mga alaga natin. Yung iba dito, pang gatong na yan, patutuyin na lang natin. Oh, tatabi lang natin, tapos hakutin natin yan. Tatabi tayo ng pwede nating ibenta. Yan, no? Disadvantage ng napapabayaan. Kailangan talaga every 45 days ang harvest natin. Kaya nito, siksikan na, ang hirap i-harvest. Kasi pag yung every 45 days, pag tinignan nyo yan, halimbawa tinanim nyo, so organize yung pagkakatanim nyo, mayroon siyang gulis, maganda.
check natin. Ito magaganda pa tong mga ano natin dito, pang tanim. Pero pipiliin pa rin natin yung maganda kasi para masayahan yung ating buyer. Yun nga lang, ito kasi mga to, kahit itanim mo naman to, gaganda talaga to eh. Kahit itong mga pangit na cuttings, ang mahalaga lang dyan, alagaan mo sa abono at patubig. Kasi kahit maganda yung cuttings mo, hindi mo naman inaalagaan sa fertilizer, useless pa din. Itong mga to, hindi na natin papakain yung iba dito kasi tigas na oh. Hirap nang i-harvest. Ay. Init. Ganda rin yung may ginagawa tayo sa bukid pag nandito sa probinsya. Bakasyon tayo. Kasi pag nasa bahay lang tayo, nakapanghina. Nahanap ang katawan natin ng exercise. Galaw-galaw. Yo. Mayang hapon, pag nakapasyal tayo sa mga tropa natin, yung mga farm, kamusta natin mga alaga nila. Sukal. So ito yung order sa atin, 300 cuttings ng chong. Ay, 300 na piraso. Check natin kung kakayanin. Yung iba kasi hindi na natin makuha na sa pinakaloob yung magagandang cuttings. Mamaya na lang natin bibilangin pag ubos na ito. Chachap natin. Tapos pag nagkulang pa, saka tayo kukuha ulit sa likod. Ito magaganda naman itong mga cuttings na nakuha natin. So ito, pag nakuha nila to, tanim nila ngayon, February, March, April, May. Sa May ito, ano na, pwede nang i-harvest. So after 90 days.
So guys, ito yung triplets natin. Ayan, lahi rin ni Tenga ito. Yung isang babae. Ayan. Tapos, yung isa pang babae. Kita natin. Ito magiging breeder natin itong mga to pagdating ng pagpatak ng 1 taon. Ayan. Pero syempre, dapat yung mag-i-stand dyan, hindi na Tenga. So inbreeding mangyayari din. Ito bulog. Ito pang benta natin pag lumaki. Ayan. Yung mga itsura nila. Triplets. So itong inahin na to, maganda ito kasi naka ilang beses ng naka triplets to. May time pa na quadruplets yung anak niya. So magandang palahi. Ito namang mga bower natin, tag-iisa pa lang. So by next time, titignan natin kung makakapalahi tayo ng maganda kasi itong mga bower natin, ito yung mga nakakulong lang before. Ngayon, nakapastol na dun sa bukid. So, ibang-iba kasi pag napapastol talaga. Gumaganda yung balahibo, tapos nagiging malakas sila compare pag nakakulong lang dito. Ayan. Pag umaga, mga bandang 9 or 10, yan, pinapastol na sila sa bukid. Itong bulog din natin, sanay na rin naman do sa pastulan. So, ganyan lang yung routine natin pag umaga. Basta, ang gagawin lang natin, yung deworm, kailangan yun monthly. Kasi nga, pinapastol natin sila ng minsan maaga masyado. So, monitor natin sila lagi. Lalo pag yung balahibo nila pangit. Ibig sabihin nun, may bulati sila. Pakain tayo ng mga manok. Ito na yung mga manok natin last time, no? Puro Orpington ata tong palahi. Malakas yung dugo ng Orpington. Asawa niya rin yung Ano yun? asawa rin yung malalaki. Pumapatong sila. Di nila kaya, ah. Ayan, oh, dami na nila, oh. May sisiw pa tayo dun sa kulungan. Itong tandang natin, matagal na rin ito. Ayan, oh. Laki. Wala yung iba. Busog na. Ayaw na magsilapitan. Yung mga bantam natin na palahi, yung iba dito kasi mga medium legs, malakas nila lumahi. Ito, ay, ilap, mga Orpington yung lahi. Orpington, pag ganito yung kulay orange, Orpington yan. Ito yung tatay nila. Tapos yung mga inahin natin, mga crossbreed. So, lumaki yung katawan. Unlike pag pure native, maliit. So, ang gagawin natin, combine natin para yung karne o yung laki ng size niya, andun. Tapos yung lasa ng native, andun pa din. Combination. Dami nila. Yung iba kasi nandun na. Nakapatong na dun sa kanilang lungga. Pag umaga ito, talagang lapitan lahat. So, nano, maliit. Oh. Maliit. Meron pa tayong nagpisa dito sa harapan ng bahay, oh.
Silipin natin. Yan, may mga sisiw. Hello. Wow. Ay, nadaganan yung iba, sayang. Orpington siguro lahi nito. Yung iba, dahil kasi yung kulay ng iba. So, hindi pa natin malalaman kung Orpington ba yan, nakalahi, or yung Rhode Island Reds. Dalawa yung Baka Rhode Island Red yung nakalahi dyan. Yung iba? Ano yan? Bugok na yung mga iba? isa ano na ito sa dito. Duwag na pagkaganda yun. Duwag na. Ang ganda ng pagkakagawa niya ng pugad niya. Oo, ito. Malalaki.